morning, backyard farmers. Babalik na naman tayo sa ating alagaan para magkaroon ng update sa ating backyard farm. So, ever since the last vlog, meron tayong mga small changes, mga upgrades sa ating farm. Meron tayong mga bagong alaga na na-acquire nung mga nakaraan. So, dito sa vlog na to, ipapakita natin yung mga small updates natin, no? Ayan mga backyard farmers, umpisahan natin yung update natin sa ating vlog. So, kung maaalala nyo, meron tayong sa mga pato natin, meron tayong isang pair lang ng mga alagang pato, no? So, una is ito yung original na barako natin. Ginawa natin, tinali muna natin siya kasi yung mga bagong acquire natin na gray Muscovy duck or pato is binubuli na niya. Lalo yung batang barako natin na bagong kuha lang natin, binubuli na niya. So, papakita ko naman sa inyo yung kanyang pares, no? Yung original na pares niya. So, nandito. Ayan, pasensya na kayo mga backyard farmers. Magulo pa dito and plano ko kasi after nila magpisa, tsaka natin aayusin to. Kasi hindi natin sila pwedeng istorbohin ngayon. So, ito yung original na hen natin ng pato. Okay, naglilimlim na siya. And ito, meron siyang ilang itlog. Tignan natin. Ay, nanonood. Tignan natin ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Meron siyang 12 nililimlimang itlog, no? So ito, sure naman tayo, sigurado naman tayo na fertile lahat yan kasi bago pa siya totally mangitlog, nakakita ko nang sinasampahan siya ng barako natin. And nakapag-sample candling na ako sa isa. Meron namang buhay na yung itlog. So, kampante na ako kahit pa paano. Totoo lang, dalawa kasi sila naglilimlim dito. Pero yung isa kasi is pato. Pato yung manok yung naglilimlim dito rather. Ito, yung isa. So, ginawa natin, kinulong na natin siya dito sa loob. Yan. Para hindi na siya sumapaw dyan. Yan. Yan na sila. Pakita ko lang sa inyo yung mga bago nating kuha na pato and saan natin sila nakuha. So, itong unang pato dito, nakuha natin to dyan sa may harap bahay lang. Marami din kasi silang bentang pato na inahin. And sabi ko, bentahan na lang ako kasi kaya din natin tinali to kasi kawawa din yung mga ibang manok natin na sinasampahan ng barakong pato natin. Baka madali pa tayo, no? So, yan, kinuhaan natin siya ng isang pato. Tapos, yung ibang mga alaga natin, kagaya ng mga 3-month-old natin na mga manok, ginawa natin dyan is swin up natin sa pato. So, mapansin nyo, itong nauuna dito. Yan, bagong kuha lang natin yan, swin up natin yan. Dalawang cobra rooster na 3-month-old ang pinalit natin dyan. Yan. Sabi ko, kaysa katayin na bata pa, iswap na lang natin and pakinabangan na lang. And yung isa naman is nakuha din natin yan sa regular na kinukuhaan natin ng mga pato. Kung mapansin nyo, kulay gray siya. May pagka-gray din siya kagaya ng barako natin. And yan is barako, no? So, hopefully pagkalaki, magawa natin siyang barako din. Pang pasampah para pag tumanda-tanda na ito, meron tayong isang bata pa. Yan, so mag-aantay lang naman tayo mga
siguro nasa 2-3 months na to, 2-3 months. Antay lang tayo mga another 5 months, 6 months para magkaroon tayo ng full size na maganda-gandang barako. Ayan, yan ang update sa mga alaga nating pato. Yan, backyard farmers. Update lang tayo sa sinet nating breeding nung nakaraan para sa mga pabo natin. Yan, unfortunately mga backyard farmers, itong mga pabo natin is hindi pa rin nangingitlog. 2 weeks after natin sila i-priming, so hindi ko rin alam kung hado bang matagal yon or should I wait at least a month pa para sure na mangitlog na ulit sila. Pero yan pa lang ang update natin sa mga alaga natin backyard farmers. Hindi pa sila nangingitlog. Yan. Yan. Ito yung barako natin. Itong barako natin nasa ano na to, mahigit 6 kilos na to. And ito parang siguro kaya hindi rin sila nangingitlog pa kasi hindi pa sila nakakabawi-bawi ng mga lakas or nung ganda ng katawan nila. So kaya rin natin sila kinulong para mapaganda-ganda natin yung katawan nila. Hayaan muna natin silang mag-recover. So in good condition naman sila, mga ka-backyard farmers. Yan. Hopefully mapadami natin bago matapos yung breeding season. Hanggang April siguro. Kasi after April, May, magi-start ng tag-ulan yan. Medyo mahirap na ulit na paramihin. Kasi nga sa yan, tag-ulan, medyo nag-i-start ng mga sakit-sakit doon. So goal din natin bago mag-April siguro is makapag-vaccine sa mga alaga natin. No? Makapag-vaccine tayo. Siguro gamit na lang tayo ng Lasota kung meron man, Lasota plus IB. Kasi wala pa ako nakakitang Lasota plus IB ngayon. Ay, wala pa ako nakakitang, hindi pa ako nakakapag-check, I mean, sa mga agri-vet ng Lasota plus IB. O kaya siguro tignan natin kung meron na sila ng bagong version, yung clone na tinatawag, para isahan na lang kasama yun ng mga may mga sisiw na, no? So tignan natin magiging update. Yan, backyard farmers, regarding naman sa mga alaga nating manok, meron tayong na-discover na maliit lang naman na problema sa mga manok natin. So nakita natin kanina na yung isang hen natin is tumitilaok na tila ba bothered siya. Alam mo yan, yung parang relieved o kaya relieved. Yun po kasi mga ka-backyard farmers is isang sign na kakatapos lang mag-itlog ng manok mo. So kapag ang manok mo is pulang-pula ang muka, and makikita mo na medyo relieved yung sight, yung feeling niya, or maririnig mo na relieved yung feeling niya, tumitilaok siya, ibig sabihin nun, nangitlog siya. And sakto, nakita kasi natin na yung isang itlog niya is nasa may basurahan, dun sa kabila, sa may kabilang bakod. So magkakaroon tayo ng kaunting adjustment with that. Hindi natin pwedeng sanayan sila na nangingitlog sa labas kasi masasayang din naman ng itlog kapag mabasa. So and in addition, meron pa tayong isang nakitang alaga natin na naglilimlim sa labas. I mean nangingitlog sa labas. So gagawin natin dito is check natin. Pansin natin kanina, madaling-madali siya na lumipat dyan at tumawid dito sa may bakod. And napansin natin na medyo pula na rin yung mukha niya. So indication yun na nangingitlog na ulit siya. So yung puting hen na yan is yan yung nanay ng mga sisiw natin na nakakulong. Ipapakita ko rin sa inyo mamaya. Yan yung nasa huling vlog, yung nasa vlog natin dati, kung maaalala nyo, na siya yung may mga namisang sisiw. So yan, nangingitlog na ulit siya. And kasama niya yung isang brown na inahin natin na nakasama din sa vlog natin before. Halos ready na silang mangitlog ulit. So papakita natin ulit mamaya. Antayin lang natin mangitlog.
makapag-itlog, huwag nating istorbohin ngayon. And then tsaka natin gawan ng paraan, no? So hayaan na muna natin sila dyan. Ayan, ito mga ka-backyard farmers, yung palisahin natin dati na maalala nyo, dinaworm natin. Yan, medyo malaki na siya. So gusto natin dito mga ka-backyard farmers, yun nga, makapag-vaccine tayo, no? So yan, ito din, meron din tayong bagong acquire na cobra dito, binigay ng kaibigan natin. Yan, yung hen na yan, yan. 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 So kulay blue ang kulay niya. Bluish gray. Blue ang tawag, no? So yan siya mga ka-backyard farmers. 5 months, going 6 months, malapit na rin mangitlog yan. And of course, andito yung ating cobra. Ginawa natin dito, tinali na natin sila kasi nag-aaway sila nung isang cobra na bulik natin, ito si Pete, yun si Brad, no? Pinangalan natin sila, si Brad Pitt. So si Brad, nangyari sa kanya, natanggalan siya ng palong. Yan. And ito naman, napingasan ng palong. So imbes na masira silang dalawa, tali na lang natin silang dalawa. And aayusan natin sila ng mga hasampahan and tipi na lang para may silungan sila kapag malakas ang ulan. So yan mga backyard farmers, yun yung update sa kanila. So ito, yan, yung hen na yan, hindi pa nangingitlog hanggang ngayon. Hindi ko alam kung tomboy ba yan. Yan, so ito na si Raptor mga backyard farmers. Yan si Raptor, natututo ng mag-handbreed yan. So dahil nga nakita natin na may nangingitlog ng mga hen natin, di natin sure kung ihabol pa natin isa pang breeding, no? Isa pang breeding, kukulong na lang natin sila. So, pag-iisipan pa natin yan, ipapakita na lang natin sa vlog natin yan, no? So update tayo. Yan. Ito naman si Brad, diba? Kung maalala nyo mga ka-backyard farmers, merong palong yan, straight comb yan, magandang palong yan. So hindi natin napantayan, busy tayo, na pingasan ng palong. So sayang, pero okay lang, kaya tinali na lang natin sila. So yan mga backyard farmers, yan yung update dito sa likuran natin. Papakita ko na rin sa inyo yung isa pa naglilimlim pala. Ito sa may pato din, hindi ko napakita kanina. Yan, dito siya. Yan. Yan, mga backyard farmers. Pakita natin ang itlog niya ay 11 lahat to mga backyard farmers. Magpipisa to. Itong mga itlog na to is hindi niya itlog, hindi niya nililimliman kasi first timer siya mangitlog dati. Palilit pa yung mga itlog niya, so inulam namin yung mga itlog niya. Ang ginawa namin, yung mga ibang itlog dito na hindi nalilimliman, pinalimliman ko na sa kanya agad. So ayan. So ang set nito, ang date nito na mapisa is 18th day is tomorrow, bukas 19. Hopefully mapisa na siya. And yung isang kasabay nito is namisa na. Mapakita natin sa inyo mamaya, no? And mag-update na rin tayo dun sa sabi nating Project Raptor na nakakross sa naked neck. Ayan, mga backyard farmers, papakita ko sa inyo. Yan, mga backyard farmers, dito tayo sa may ginawa nating parang semi-breeding pen na lang din na pinaglagyan natin kay Raptor tsaka sa cobra hen natin. So unahin na natin tong tatlong to, 1, 2, 3. Itong tatlong to, nakaset to na ma-swap sa isang cobra hen din sa isang kaibigan natin. So papalitan na lang natin ng pangkatay yung isang cobra hen nya. Yan, kasi baka ihabol nga natin yung breeding natin, no? So yan, itong tatlong to kukunin na nila to. So meron tayong isang silky na cobra, nakakross sa cobra, nasa labas. Hinahayaan lang natin silang gumala.
So ito na yung update natin dun sa mga ano na ni Raptor, no? So naka-cross sa crossbreed ni Raptor and nung Cobra natin. So yan, limlim na ang ating hen. Napakagaling maglimlim, no? So yes, mga ka-backyard farmers, masasabi ko na at this stage success yung breeding natin kay Raptor and sa Cobra hen natin, dahil nag-candle na tayo. Nag-start siya maglimlim 13 ng gabi, March 13 ng gabi, and today is March 18th. So 5 days na siya, and nag-candle tayo kahapon. Fertile naman lahat. Meron lang isang nabasag. Dahil nga ang kanyang nililimliman ay, if I'm not mistaken, 22 eggs. Pero take note, mga backyard farmers, hindi niya itlog lahat yon. Nagdagdag na lang tayo ng itlog. Maybe nagkamali tayo kasi nasobrahan. Baka naparami. So, yan mga backyard farmers, lilimlim na siya. Gagawin natin, tanggalin muna natin siya saglit. Check lang natin yung mga itlog niya kung okay ba, no? So, sana walang nabasag. Careful naman siya, no? So yan, check lang natin. Ayan mga backyard farmers, kung mapapansin nyo, bulto ang nililimliman yan, mga backyard farmers. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 eggs na basag yung itlog kahapon na isa. So 22. So wala naman. So yung iba dito, itlog na ng ibang native to. Pinalimliman na lang natin sa kanya. Yan mga backyard farmers. Balik na natin siya, and i-update naman natin kayo sa mga ibang alaga pa. Yun mga ka-backyard farmers, pisa lahat, 12 out of 12 yung nililimliman ng isang native hen natin. And yung nanay nila is ikukulong na natin dun, no? And isusunod na natin sila, pero bilangin muna natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, no? So yan, ang kakyot. Yan. Yan backyard farmers, 12. And meron tayong may dalawang cobra hen dito na nakita ko kanina, no? Tinanggal natin yung mga shell dito. Nakita ko dalawang cobra, no? So baka na sampahan ng dalawang rooster natin to. So malalaman natin mga ka-backyard farmers. Ayan mga ka-backyard farmers, nadalhin ko na muna sila sa kulungan, no? So hindi natin ma-update kasi nga napakadami nating hawak, and ako lang mag-isa ang nagvi-video. Backyard farmers, bago natin tapusin ang vlog natin, papakita ko muna sa inyo itong mga update natin sa mga bago nating alaga ngayon, mga gusto nating alagaan. Mapapansin nyo naman, mahilig talaga tayo sa cobra. So meron tayong mga alagang cobra na bagong inquire. So ito is mga orientals to, Donganoy, 20G Donganoy cross with Jotako. Galing pa to ng Isabela, no? So apat sila mga backyard farmers. Yung isa naka-separate kasi nagkasugat, kasi manipis pala ang mga balat dito sa leeg kasi bata pa. Nagkasugat kasi dahil ang tatalim nga ng kuko ng mga to. So kapag nagpi-play fight sila, minsan nahaharm yung mga balat nila. So pati ito yung nauna natin dati. Yan. So ayan naman, ginawa na natin ng paraan. Hopefully gumaling na, no? So para ma-free range na rin natin sila.
and sasanayan na natin sila sa lupa. So, papakita rin natin yung isa. Ito, mga kabakay farmers. Ito ay isang hen. Nakikita nyo kung gaano siya ka-hyper. Ayan yung iniiwasan natin, no? So, kaya natin siya kinage. And para mas madaling gumaling yung sugat nila. No? Ayan lang mga backyard farmers. Also, andun yung mga native natin na nakakross sa silky, na nakakross sa cobra. Ayan. So, mahilig tayo sa cobra, mga ka-backyard farmers. Yung mga gustong mag-avail, nagbebenta tayo ng cobra. Ito, binibenta natin yan. Yung dalawang rooster na yan. Yan. Yung dalawang rooster na yan, binibenta na natin yan. Pag napanood nyo to, interesado kayo, dito lang naman tayo sa bayan ng Lalo, Cagayan. So, bibenta na natin yan. Nakapost na yan sa mga Facebook group. And kung interesado kayo, PM nyo lang ako, backyard farmers. So, lastly, sa update natin mga ka-backyard farmers, mga native chicks natin, 20 pieces to. Ito yung anak nung brown na hen natin at saka yung isang pinakita kong puting native hen kanina. So yan. Ayan sila. Busog at makukulit. Ayan. Yan mga ka-backyard farmers. Yan lamang ang update natin. Ito is 1 month old na. 1 month old na and baka magbenta tayo sa mga iba dito. After selection natin, siguro mag-select tayo mga hen na lang. Hen. Kasi marami tayong roosters doon. Mag-select lang tayo mga hen na gagamitin natin. Yung mga quality hens dito. Yung iba, pang benta na. So, bumalik. Ayan. Here you go mga backyard farmers. Asaran natin. So, here you go mga backyard farmers sa ating update ngayon. Yun lamang sa ating vlog ngayon for today. And sana ituloy-tuloy lang ang pagdami ng mga alaga natin para makapag-share din tayo sa iba, mga gusto ding mag-alaga. So maraming salamat sa pagsuporta. And thank you sa panonood mga ka-backyard farmers. Mag-subscribe kayo kung di pa kayo nakaka-subscribe. Hit the notification bell button. And please do like and comment sa ating video kapag nakaka-relate kayo ng mga ka-backyard farmers. So yun lamang for today's video. God bless.